Isa na namang mainit na usapin sa mundo ng cryptocurrency ang pag-uusapan natin ngayon, lalo na para sa mga solid na taga-suporta na XRP. Kamakailan lamang po kasi ay may naging desisyon ang korte laban sa joint motion ng Ripple at SEC na sa una ay tila negatibo para kay XRP. Pero ang nakakagulat, kahit natalo po sa desisyon ang Ripple, si XRP ay nananatiling matatag at tila walang takot ang mga holders nito. Bakit nga ba tila hindi ito iniinda ng mga investors? Ano po ang ibig sabihin nito para sa mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit tila wala nang pake ang mga XRP holders sa mga legal na issue ni Ripple. Kung paano ito nagpakita ng maturity ng market at kung ano ang implikasyon nito para sa kinabukasan ni XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa kaso ni Ripple kontra sa SEC. Nitong nakalipas po na June 27, 2025, muling uminit ang usapin tungkol sa legal battle ng Ripple laban sa SEC matapos tanggihan ni US District Judge Analisa Torres ang joint motion ng dalawang partido. Ang motion na ito ay may dalawang hinihiling. Una, tanggihan ang permanent injunction laban kay Ripple. At pangalawa, bawasan ang ipinataw na penalty. Sa madaling salita, natalo po si Ripple sa motion na ito. Ngunit tandaan, hindi na po si XRP mismo ang tinutukoy sa kasong ito. Matatandaan natin na noong taong 2023 pa, dineklara na ni Judge Torres na si XRP ay hindi isang security at ang ruling na ito ay hindi kinuhestyon o hindi tinanong ng SEC. Ang natitirang usapin ay nakasentro na lamang sa paraan ng pagbebenta ng XRP ng mismong kumpanyang Ripple. Ibig sabihin ay ang corporate sales. Kaya kahit may mga legal issues pa, wala na ito sa pagkatao mismo ni XRP bilang isang asset. Ngayon ay ano naman po ang naging epekto ng balitang ito sa presyo ni XRP? Nang lumabas ang balita tungkol po sa pagkatalo ni Ripple sa motion, ang presyo po ni XRP ay nasa $2.15. Nagkaroon ng kaunting pagbaba, bumagsak po ito sa $2.09, isang 2.7% na dip lamang. Hindi ito tinatawag na cliff drop o biglaang pagbagsak. Ayon po sa analyst na si Moon Lambo, ito ay isang dahan-dahang pagbaba na tumagal mula 8:15 AM hanggang 11:50 AM ng Central Time. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Yan, ibig sabihin lamang po niyan ay simple. Walang panic selling. Wala yung karaniwang eksena na mabilis na nagbebentahan ang mga tao tuwing may bad news. Bagkos makikita natin na kalmado ang market at hindi po nagpapanik ang mga may XRP holdings. At ang mas kapansin-pansin, pagkalipas lamang po ng 3 oras, bumalik agad ang presyo ni XRP sa $2.12. Halos nabawi po ang kanyang pagkalugi. Dito natin makikita ang sinasabing resilience ni XRP o ang kanyang kakayang makabangon agad kahit may bad news. Ngayon ay bakit po tila wala nang pake ang mga holders ni XRP? Ayon pa rin po kay Moon Lambo, simple lang ang dahilan kung bakit hindi na apektado ang market. Alam ng mga holders na ang issue sa korte ay hindi na tungkol kay XRP. Napagtanto na nila na hindi ito direktang makakaapekto sa presyo o utility ni XRP sa pangmatagalang panahon. Hindi na nila nakikitang threat ang kaso. Bagkos isa na lamang itong ingay sa paligid or noise ika nga sa Taglish. Kaya ayan, dagdag pa rito si Ginoong Stuart Aldirotti, siya naman po ang Chief Legal Officer ng Ripple, ay nagsabi na ang laban na ito ay hindi na tungkol kay XRP bilang crypto, kundi tungkol na lamang sa mga corporate matters ni Ripple. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang kumpiyansa ng mga holders. Maraming kumpanya na rin ang nag-announce ng paglalagay ng XRP bilang bahagi ng kanilang treasury at may kabuang halaga na umabot na sa $1 billion ang nai-report na hawak nilang XRP. Ngayon ay may epekto ba ito sa kabuuang market?
Oo, bumagsak din ang iba pang mga cryptocurrency sa parehong panahon. Si Bitcoin ay bumaba mula $108,000 patungong $106,000. Kaya masasabi natin na ang pagbaba ni XRP ay bahagi lamang ng general market movement at hindi lamang epekto ng court ruling. Sa kabila ng lahat ng ito, si XRP pa rin po ang may pinakamalaking daily loss sa top rank cryptos na umabot po sa 4.5%. Ngunit tandaan natin kung talagang panic selling ang nangyari, mas malaki pa sana ang naging bagsak nito. Ano naman ang ipinapakita ng ganitong market behavior? Malinaw na ang mga investors na XRP ay mas matured po ngayon. Hindi na sila padalos-dalos sa kanilang desisyon. Hindi po tulad noong mga nakaraang taon na konting balita lamang ay nagkakaroon na ng FOMO or panic selling. Ngayon ay mas strategic at saka kalmado na ang kanilang galaw. Mas tinitignan po nila ang long-term value ni XRP at hindi na po basta-basta nagpapaapekto sa anumang legal na usapin. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders. Bilang mga Pinoy crypto trader, may malaking aral tayong makukuha dito. Una, dapat po nating pag-aralan ng mabuti ang long-term fundamentals ng isang coin at hindi po agad nagpapadala sa mga balita. Sa kaso po ni XRP, marami pa rin sa atin ang nagdadalawang isip kung dapat ba natin itong i-hold or i-trade. Pero ang ipinakita ng market ngayon ay malinaw. Hindi porket may negative news ay tapos na agad ang laban. Kung tayo ay may hawak na XRP or balak po tayong pumasok dito, mahalagang tingnan po natin kung paano po tumutugon ang buong ecosystem sa mga ganitong pangyayari. Ipinakita na po ng market na mataas pa rin ang kumpiyansa sa utility at future adoption ni XRP. At bilang mga Pinoy, kung isa ka pong hodler, malamang nakakahinga ka na ng maluwag. Kung ikaw naman ay isang trader, baka mas mapag-isipan mo kung kailan po papasok at lalabas sa market batay sa technical analysis at hindi lamang sa headlines. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang nakakabilib ang ipinakita ni XRP sa panahong ito. Sa kabila ng talo sa korte, nananatiling matatag. At ang mas kahanga-hanga, ang mga tao sa likod ni XRP, yan po ang kanyang community, ay hindi bumitaw. Sa halip ay pinatunayan po nilang matatag sila. Kaya para sa akin, ito ang klase ng market maturity na matagal nating hinihintay sa crypto space. Hindi ito nangangahulugang hindi na tayo mag-iingat. Pero ito ay malinaw na palatandaan na unti-unti nang nagiging matalino ang crypto community. Kaya sa mga naghuhudal, saludo po ako sa inyo. Sa mga traders, mas maging maingat pa rin. Pero wag puro emosyon. At sa mga newbies, aral muna bago invest. Dahil ang tunay na kita sa crypto ay nasa kumpiyansa, kaalaman at saka pasensya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.